Hindi na masikmura ng mga kababayan natin sa Bohol ang patuloy na kriminalidad, kawalan ng hustisya, paglaganap ng iligal na droga at iba pang pasakit na nararanasan ng mga Pilipino araw-araw. Kaya naman kumbinsido sila na ngayong Mayo 12, iboboto lang nila ang kandidato na siguradong makatutulong para ayusin ang Pilipinas. Narito ang balita ni Hannah Jane Sancho. Evil triumphs when good men do nothing. Ito brigading tagapagsalita ni Pastor Apollo C. Kibuloy na siyang din sentimiento ng milyong Pilipino saan man panig ng mundo na nais ng pagbabago sa bansa. Laman ng mga paunahing balita ang sunod-sunod na kaso ng kidnapping sa bansa. Isang serye ng krimeng nagdudulot ng matinding pangamba sa publiko. Hindi lang mga ordinaryong mamamayan ang nababahala, maging ang mga negosyante at malalaking grupo sa industriya ay nagpapahayag na rin ng kanilang pagkabahala sa lumalalang estado ng seguridad. Pinunsuhan natin ang ating mga kababayan dito sa Bohol kung ano ang kanilang masasabi kaugnay sa estado ng bansa ngayon. Si Meldy Altures, bahagi ng malaking chain ng supermarket sa Bohol at Altures Group of Companies, ay naniniwala na hindi na dapat pang magpabudol ang mga Pilipino. Unang-una sa lahat, dapat malaman ng mga tao na ang situation natin ngayon is hindi na talaga safe. Kaya kailangan tayong hindi na magpapabudol. Kailangan we have to open our minds na our situation right now, even in our economic status is really alarming. So kailangan natin na we need righteous leaders. We need the leaders who can protect the Filipino people. And right now, the best choice are the PDP candidates from these 10 candidates. We really need them. And they are the ones who can protect the Filipino people and who can restore peace and order in our country. So I hope sa lahat ng mga Pilipino, we really have to open our minds and vote the righteous leader, vote the right people who can defend and who can protect all of us. Para naman kay Nanay Antonieta Dandoy Bernales, presidente ng Asosasyon ng Senior Citizens sa Bohol, may malaking pagkakaiba ang estado ng peace and order ng bansa noong panahon ng Duterte administration kumpara ngayon. Ang masasabi ko lang po, sa ngayon, parang medyo mahirap para sa akin sa edad kong ito na ganito na ako, 71. Ano natin, nung panahon ni President Duterte, medyo may kalayaan ang bawat tao. Pero ngayon, takot ka na pumunta mag-isa kung saan ka pumunta dahil mayroong nabalitaan na mayroong mag-kidnap at saka marami na talagang mga gumagamit ng mga illegal na droga. Yun ang opinion ko sa aking sarili sa naobserbahan ko din. Pero nakakatakot na ngayon. Ikumpara natin ang noon sa panahon ni Duterte at saka ngayon, parang safety ang bawat tao sa panahon ni President Rodrigo Roa Duterte. Ikumpara sa ngayon. Dahil sa ngayon, marami na ang naghihirap dahil sa yung mga bilihin tumataas. Lalo na yung bigas na kailangan talaga sa bawat tao araw-araw. Tulad namin, senior citizen na kami mag-asawa, napakahirap sa amin kahit na lang pambigas. Yan ang ano ko talaga, na-feel ko talaga. Ikumpara noon at saka ngayon. Kaya naniniwala si Jerry Carlos na apo sa tuhod ni Pangulong Carlos P. Garcia na tubong Bohol na ang bawat sigaw ng Duterte ng ating mga kababayan ay nagsisilbing malakas na panawagan, isang malinaw na pahiwatig na sawang-sawa na sila sa kasalukuyang lagay ng ating bansa. Nung dumating yung impeachment, doon talaga natin na-realize na lalo na sumisigaw na yung mga tao. Well, na-realize natin yung mga problema like bumalik na yung drugs, yung criminality, tapos yung, of course, pansin din natin yung corruption, no? Yung malaking percentage na kukunin doon sa project. So, I thought na tahimik lang tayo. Pero nung dumating yung impeachment, pangalawa yung dinala si President Duterte sa Netherlands. So, that was a turning point
na sabay-sabay yung mga tao, pati ako, na na-realize na hindi ito maganda. Kaya sumisigaw yung mga tao na Duterte, but actually, does not necessarily mean na yung sigaw nila para kay Duterte. Ang siguro yun lang, ginamit lang nila yon as an instrument to express their disappointment na gusto nilang baguhin or ayusin nila yung bansa natin. Hindi mapigilan ng mga residente ng Bohol na ikumpara ang kasalukuyang administrasyon sa naging pamamalakad noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung i-compare natin sa panahon ni Pangulong Tatay Digong, actually, ano na yung karamihan ng barangay, drug-free na. Pero ngayon, unti-unti nang dumadami uli yung mga drug user. Malinaw ang panawagan ng mga taga-Bohol at mga tumatakbong kandidato sa local elections. Buo ang suporta nila kay Pastor Apollo C. Quiboloy at PDP laban senatorial slate para wakasan ang mga problemang matagal nang nagpapahirap sa mga Pilipino. Number 1, sa pumista ako, I'm a Protestant. So I'm a big believer of a good Christian. Secondly, who else we have to believe on it? So yung malapit sa Panginoon rather than politician. So at least it's a blessing for me na kasali na siya sa democratic process. Malaking bagay ang pagtakbo niya kasi alam namin na makakatulong siya sa pagsulba, tulong sa mga tao, lalo na yung mga tao naniniwala na marami ngayon na nagdudusa sa kahirapan. At alam ko, ang paniniwala din namin dahil si Pastor Quiboloy ay malapit siya sa Panginoon, sigurado kami na kung hindi man totally maibsan ang kahirapan ng mga tao at mamamayan, makikita namin na talagang may malaking itutulong niya. Lalo na sa pagsugpo sa droga, yan ang talagang numero 1. Bakit kami sumusuporta ngayon sa Team Duterte? Sa pagkakilala ko kay Quiboloy sa YouTube at sa Facebook lang ako nag-follow. Eh, di ba pinahuli yan sa ngayon na nakaupo ngayon? Yan na. Sa awa ng Diyos, ang katotohanan lalabas talaga na absuelto siya. O ngayon, malaya siyang tatakbo ng senador dahil marami ang nagmamahal sa kanya. Kasi nakita ko yung mga plataforma niya kanina doon sa pinalabas na may malasakit siya lalo na sa tulad naming mga mahihirap. Kaya hindi rin pinalampas si Pastor Apollo C. Quiboloy ang Bohol. Dito ipinabatid niyang seryoso siya sa laban kontra kriminalidad, iligal na droga at korupsyon. Nitong weekend, binisita ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement ang Mabini, Bohol, kung saan mainit itong tinanggap, pati na rin ang PDP laban slate. Ayon sa Executive Secretary ng Kingdom of Jesus Christ at tagapagsalita ni Pastor Apollo C. Quiboloy na si Sister Nori Cardona, ito na ang panahon upang tumindig ang bawat Pilipino para wakasan ang mga krisis na matagal nang namemerwisyo sa bayan. Sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa, kaguluhan, lalo na ngayon, recent lang, no? Nag-hug ng headlines yung kidnapping at murder ng Chinese businessman. Actually, nasisira yung imahe ng ating bansa sa buong sanlibutan. Kung alam natin na talagang sira na, nalulugmok yung bansa, nakakaawa. Sa parte naman ni Pastor, ang alam ko talagang kaya nga tinatagbo yun talaga niya na ayusin natin ang Pilipinas dahil sa kalagayan ngayon ng ating bansa na nakakalunos, nakakaawa. At sabi nga dun sa kasabihan, no, na it is enough for evil to triumph for good men to do nothing pag walang ginagawang yung mga mabubuti. Kaya si Pastor pumasok sa larangan ng politika upang talagang yung batas na maibalik talaga natin, no? Tapos yung, kasi ang law enforcement nawawala na sa mga nangyari, unang-una sa OJC at kay PRRD. Yung mga law enforcers, sila mismo yung nanggipit. Kaya pag si Pastor ang nabigyan natin ng pagkakataon na mailuklok kung ano yung paraan noon ni Tatay Digong na talagang
ang mga kriminal ang takot at hindi ang mabubuting tao. Kaya nga kung paano ba kasi yung ating bansa, kung yung mga anak mo ay nakakalakad na walang pag-aalala sa gabi, safe yung ating syudad, safe yung ating bansa. Pero ngayon, hindi na natin nararamdaman nun. Hindi natin alam kung kailan tayo ligtas sa ating sariling pamamahay. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa labas. Kasi unang-una, yung sa kaganapan nga ngayon ng enforcers kasi wala tayong maasahan. May panawagan rin ang tagapagsalita ni Pastor Apollo Siquibloy sa mga botante ngayong nalalapit na halalan. Kaya sa mga kababayan natin, nananawagan tayo, magkaisa tayo, no, na ibalik natin ang good governance, mabuting pamamahala, at talagang kamay na bakal at hustisya. Dahil sinabi naman ng Diyos na kung sino nagkakasala, talagang may paratang, may talagang darating din na hukom o judgment. Ibabalik natin yun para sa mga masasama, matakot na talaga sila sa mga kriminal, sa mga gumagawa ng kalokohan sa bansa. No? So salamat dahil talagang si Pastor hindi na nanatiling tahimik. Gaano man ang gusto ng gobyerno ito na patahimikin si Pastor, hindi siya nanatiling tahimik. Ngayon, kung bigyan natin siya ng pagkakataon, magkakaroon ng boses sa Senado, magkakaroon ng pagkakataon may pagbuyon, at talagang ipapatupad ang bansa na meron talagang kamay na baka katulad ni Tatay Digong kung ano yung pamamahala. Ganun din, kampal kasi sila sa katarungan at pamamahalaan at good governance. So, papasalamat tayo na may pagkakataon pa, may pag-asa pa ang Pilipinas kung niluluklok natin ay yung mga leader na katulad din ng puso at talagang pag-aalala ng pagmamahal ni Tatay Digong sa bansang Pilipinas, sa mga mamamayang Pilipino. At isa na doon si Pastor Apollo Siquibloy. Ngayong halalan, ang titingnan natin, hindi lamang pangalan ng kandidato, kundi ang kanyang track record, tunay na malasakit sa bayan, pati ang kanyang prinsipyo. Dahil ang ating boto ay isang kapangyarihan na siyang magtatakda ng kinabukasan ng bayan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, ito si Hannah Jane Sancho, SMNA News, Bohol.